Bago tayo magumpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo, habang pinapakinggan mo ang kwentong ito sa tahimik na gabi o sa maingay na umaga, may isang bahagi ng buhay ni Tavion ang magpaalala sa'yo na kahit ang taong halos wala ng hawak sa mundo, minsan ay may nakatagong biyayang naghihintay lang sa tamang panahon. Sa bayan ng San Benicio, may isang lumang terminal na hindi na halos pinapansin ng mga tao. Dati raw itong sentro ng biyahe, punong-puno ng mga pasaherong may dalang bayong, mga tinderang naglalako ng suman, at mga batang humahabol sa bus para magbenta ng mani. Pero habang lumilipas ang taon, nagkaroon ng bagong terminal sa kabilang dulo ng bayan, kaya unti-unting naluma ang lugar. Ang dating maingay na istasyon ay naging tambayan na namang ng mga pusang gala, lasing na natutulog sa bangketa at ilang batang walang sariling tahanan. Doon nakatira si Tavion Alconera. 12 taong gulang pa lamang si Tavion, pero kung titignan ng kanyang mga mata, para bang mas marami na siyang pinagdaraanan kaysa sa mga matatandang nakikita niya sa palengke. Payat siya, maitim dahil sa araw, at palaling nakasuot ng kupas na asul na jacket na kahit mainit ay hindi niya inaalis. Hindi dahil giniginaw siya, kung hindi dahil iyon na lamang ang natitirang gamit na nagpapaalala sa kanyang ina. Anak, kapag suot mo yan, parang yakap kita kahit wala ako sa tabi mo. Minsang sinabi sa kanya ng ina niyang si Maristela. Iyon ang huling alaala ni Tavion bago tuluyang nagiba ang mundo niya. 2 taon nang nakalipas mula ng tangayin ng landslide ang maliit nilang bahay sa gilid ng bundok. Gabing-gabi noon, malakas ang ulan at naninginig ang bubong nila sa hampas ng hangin. Nakaalala pa ni Tavion ang sigaw ng kanyang ina. Tavion, kumapit ka sa mesa! Kumapit siya ng buong lakas. Pero ang huling nakita niya ay ang kamay ni Maristela na pilit siyang itinutulak palayo sa bumabagsak na lupa. Nang magising siya sa evacuation center, wala na ang ina niya. Ang ama naman niyang si Dario ay nawala ilang buwan pagkatapos ng libing. Sabi ng mga tao, tumakas daw ito dahil magnanakaw. Sabi ng ilan, ninakawan daw ni Dario noon ang isang mayamang pamilya. Sabi ng iba, kaya raw minamalas ang mag-ama ay dahil may kasalanang tinatakasan ng kanyang ama. Pero hindi naniwala si Tavion. Hindi niya kayang paniwalaan na ang amang nagturo sa kanya magdasal bago matulog, ang amang hindi kumakain hanggat hindi muna siya nabubusog, ay magnanakaw. Hindi magnanakaw si tatay, paulit-ulit niyang sinasabi noon. Pero habang tumatagal, mas malakas ang boses ng bayan kaysa sa boses ng isang batang walang kakampi. Hanggang sa isang araw, nawala na lang si Dario. Walang paalam, walang sulat, walang bakas. At mula noon, natutong mabuhay si Tavion sa lansangan. Sa likod ng terminal, may sirang kariton na tinakpan niya ng lumang trapal. Doon siya natutulog kapag hindi umuulan. Kapag umuulan naman, sumisiksik siya sa ilalim ng lumang waiting shed, yakap ang kanyang jacket, naninginig habang nakikinig sa patak ng tubig mula sa butas-butas na bubong. Pero hindi siya nag-iisa. May kasama siyang aso, isang aspin na kulay puti at kayumangi, may pilat sa may nguso at may matang parang laging gustong sabihin. Ang pangalan nito ay Bantayok. Una niyang nakita si Bantayok sa likod ng palengke. Noon, hinahabol ito ng ilang batang siga na may dalang pato. "Tamaan mo sa ulo!" sigaw ng isang batang lalaki. Tumakbo ang aso, pilay ang isang paa habang umiiyak sa takot. Hindi alam ni Tavion kung saan niya nakuha ang lakas ng kanyang loob, pero bigla siyang humarang. "Tama na!" sigaw niya. Napatingin siya sa kanya ang mga bata. "Oh, ikaw naman ang gusto naming batuhin." Pang-aasar ng isa. Nanginginig siya, pero hindi siya umatras. Dinampot niya ang isang pirasong kahoy sa tabi niya at hinarap sila. "Wala siyang ginagawang masama sa inyo." Natawa ang mga bata, pero nang nakita nilang hindi talaga siya aalis, nagsawa rin ng mga ito at umalis habang minumura siya. Mula noon, sumunod na sa kanya si Bantayok. Kahit minsan wala silang makain pareho, kahit minsan pinagtabuyan sila,
Kahit minsan umuulan at walang masisilungan, hindi na iniwan ng aso si Tavion. Pareho lang tayo, ano? Minsang bulong ni Tavion habang hinahapos ang kanyang ulo. Wala tayong bahay, pero basta magkasama tayo, hindi tayo talagang nag-iisa. Sa terminal, may ilang taong naging bahagi ng araw-araw na buhay ni Tavion. Isa na roon si Aling Sionida, isang matandang tindera ng luga sa gilid ng terminal. May maliit siyang kariton na palaging umuusok tuwing madaling araw. Hindi siya mayaman, dalas pa nga siyang nalulugi dahil marami sa suki niya ay nangungutang. Pero kapag nakikita niyang si Tavion na nakatayo sa malayo, kunwari hindi gutom, lagi siyang naglalagay ng kaunting luga sa basag na mangkok. "Oh, kunin mo na ito," sabi niya isang umaga. Umiling si Tavion. "Wala po akong pambayad, Aling Sionida. Sinisingil ba kita? Pero lagi niyo po akong binibidan. Kung hindi kita bibigyan, sino? Yung kapitan ng tiyan ay mas malaki pa sa kaldero ko?" Napangiti si Tavion kahit mahina. Nilapag ni Aling Sionida ang mangkok sa harap niya. "Kumain ka. Pati ang si Bantayok, bigyan mo. Kawawa naman, mas payat pa sa walis tingting." Tahimik na tumadi si Bantayok, parang naintindihan na siya ang pinag-uusapan. Hinati ni Tavion ang lugaw, kalahati sa kanya, kalahati sa aso. "Anak," malumanay na sabi ni Aling Sionida habang pinagmamasdan siya. "Hindi habang buhay ganito ang buhay mo. May awa ang Diyos sa batang marunong magtiis." Hindi sumabat si Tavion pero tumingin siya sa langit. Gusto niyang maniwala. Pero sa edad niyang iyon, mahirap nang umasa kapag ilang beses ka nang binigo ng mundo. May isa pang matandang tumutulong sa kanya, si Mang Uldarico, isang tagapulot ng bote at bakal sa paligid ng bayan. Mahabang puting balbas nito, palagi may sombrerong butas at may dalang sako sa likod. Sa unang tingin, akala ng iba ay baliw siya dahil kinakausap niya minsan ang sarili niya. Pero para kay Tavion, si Mang Uldarico ang pinakamatalinong taong nakilala niya. "Sa kalsada, bata," sabi nito isang hapon habang tinuturuan siyang pumili ng bote. "Dapat mas matalas ang mata mo kaysa sa gutom mo." Ano pong ibig sabihin? Ibig sabihin, huwag mong kakainin lahat ng makita mo, huwag mong kukunin lahat ng kumikinang, at huwag mong pagkakatiwalaan ang lahat ng ngumiti sa'yo. Tumingin si Tavion sa kanya. "Kahit po kayo?" Tumawa ng lalakas si Mang Uldarico. "Aba, natututo ka na nga." Sa kabilang banda, may isang batang babae namang madalas dumaan sa terminal tuwing umaga, si Micaela. Palaging ayos ang buhok, may malinis na uniforme at may dalang maliit na lunch bag. Nag-aaral siya sa pribadong eskwelahan malapit sa simbahan. Hindi sila tunay na magkakaibigan ni Tavion, pero kapag walang nakikinig, palihim siyang nagiiwan ng pandesal sa bench kung saan madalas umupo si Tavion. Isang umaga, nahuli siya ni Tavion. "Ikaw pala yun," sabi ni Tavion. Nagulat si Micaela at napahawak sa strap ng bag niya. "Hindi, ano lang, sobra kasi yan." "Sobra araw-araw?" Namula ang pisngi ni Micaela. Ayaw mo ba?" Hindi agad nakasagot si Tavion. Sanay siyang pinagtatabuyan, hindi binibigyan. "Salamat," mahina niyang sabi. Ngumiti si Micaela. "Anong pangalan ng aso mo?" "Bantayok." "Ang weird naman." "Mas weird pang pangalan mo." Napangiti silang dalawa. Sandali lamang iyon pero sa buhay ni Tavion, ang ganung sandali ay parang mainit na kumot sa gabing malamig. Ngunit hindi lahat sa San Benicio ay may malasakit. May isang taong palaging nagpapabigat sa buhay ni Tavion, si Kapitan Brando Yalong. Malaki ang katawan, makintab ang sapatos, at laging nakaabang sa pagkakataong ipakita sa mga tao na makapangyarihan siya. Tuwing may dadaan na bisita sa bayan, una niyang pinapaalis ang mga batang palaboy sa terminal. "Hoy, Tavion!" sigaw ni Kapitan Brando isang tanghali. Napalingon si Tavion habang inaayos ang mga bote sa sako. Tumayo rin si Bantayok at umungol. Lumapit ang kapitan kasama ang tatlong tanod, sina Jomar, Rodelio at Pakitong. Si Jomar ay payat pero matalas ang dila. Si Rodelio naman ay laging may dalang batuta kahit wala namang gulo. Si Pakitong ang pinakabata sa kanila pero siya ang pinakamalakas manulak. "Ilang beses bang sasabihin sa'yo na umalis ka na rito?" sabi ni Kapitan Brando. "Wala naman po akong ginagawang masama."
Wala, ngumiti ang kapitan. Ang presensya mo mismo ang masama sa itsura ng bayan. Tingnan mo yung suot mo. Tingnan mo yung aso mo. Mukha kayong sakit na kumakalat. Tumawa sina Jomar at Rodelio. Napayuko si Tavion, pero naramdaman niyang dumikit si Bantayok sa kanyang binti. Parang sinasabing huwag siyang matakot. Kapitan, siningit ni Aling Sionida mula sa kanyang kariton. Bata lang yan, bakit hindi niyo nalang tulungan? Tinignan siya ng masama ni Brando. Aling Sionida, huwag kang makialam kung ayaw mong ipasara ang kariton mo. Wala kang permit, di ba? Natigilan ng matanda. Napakwel mo ang kamay ni Tavion, pero wala siyang magawa. Alam niyang kapag lumaban siya, mas lalo siyang mapapahamak. Bigyan kita hanggang katapusan ng linggo, sabi ni Brando habang itinuturo siya. Kapag nakita ka pa rito, ipapadampot kita. Dadalhin kita sa city shelter. Doon ka matutong sumunod. Pag-alis ng kapitan, tahimik ang paligid. Taning mahinang pag-ungol ni Bantayok ang maririnig. Lumapit si Aling Sionida kay Tavion. Anak, wag mong dibdibin. Paano kapag totoo sila? Tanong ni Tavion halos pabulhong. Paano kung sagabal lang talaga ako? Hinawakan ni Aling Sionida ang balikat niya. Walang batang sagabal sa mundo. May matanda lang na hindi marunong magmahal. Lumipas sa mga araw. Naging mas maingat si Tavion. Sa umaga, nangangalakal siya. Sa tanghali, tumutulong siya kay Aling Sionida maghugas ng mangkok kapalit ng tira-tirang lugaw. Sa hapon, sinasamahan niya si Mang Uldarico sa likod ng palengke. Sa gabi, bumabalik siya sa kariton niya sa terminal. Pero may napansin siyang kakaiba kay Bantayok. Tuwing dapit hapon kapag kulay kahel na ang langit at nagsisimula ng magsara ang mga tindahan, bigla itong tatakbo palayo sa terminal. Nung una, akala ni Tavion na may hinahabol lang itong pusa. Pero paulit-ulit itong nangyari. Araw-araw, parehong oras, parehong direksyon. Bantayok! Sigaw ni Tavion isang hapon. Saan ka pupunta? Tumakbo ang aso sa eskinita, lumiko sa may lumang bakery, dumaan sa gilid ng riles at huminto sa harap ng isang abandonadong bahay. Matagal nang walang nakatira roon. Malaki ang bahay, pero wasak na ang ilang bintana. Ang gate ay kinakalawang, ang dating puting pader ay nabalot na ng lumot. May mga halamang gumapang sa bubong at kapag hinahangin, kumakalampag ang sirang yero na parang may humihingi ng tulong sa loob. Napalunok si Tavion. Narinig na niya ang tungkol sa bahay na iyon. Sabi ni Mang Uldarico, dati raw itong pag-aari ng pamilyang Villarmino, isang mayamang pamilyang biglang nawala sa San Benicio maraming taon na ang nakalipas. May nagsasabing lumipat sila sa ibang bansa. May nagsasabing namatay sila sa isang aksidente. May nagsasabing may mga gabing may umiiyak pa rin sa loob ng bahay. Hindi naniniwala si Pavion sa multo, pero naniniwala siya sa panganib. Bantayok? Tara na! Tawag niya. Pero hindi gumalaw ang aso. Sa alip, pumasok ito sa butas ng gate at tumakbo papunta sa loob ng bakuran. Napilitan si Tavion na sumunod. Maingat niyang itinulak ang gate. Umiingit ito ng malakas kaya napahinto siya at napatingin sa paligid. Walang tao. Bantayok? Pabulong niyang tawag. Narinig niya ang tahol mula sa loob ng bahay. Hindi malakas, hindi rin galit. Parang nagmamadali, parang may gustong ipakita. Pumasok si Tavion sa loob. Makapal ang alikabok sa sahig. May mga lumang litrato sa pader na halos hindi na makita ang mukha. May basag na chandelier sa gitna ng sala. Sa bawat hakbang niya, kumikirik ang kahoy sa ilalim ng paa niya. Nakita niya si Bantayok sa ilalim ng sirang hagdan. Tahol ito ng tahol habang nakatingin sa isang bagay na natabunan ng alikabok at lumang tela. Ano ba yan? Bulong ni Tavion. Lumapit siya ng dahan-dahan. Inalis niya ang mga sirang kahoy at lumang dyaryo. Pagkatapos, nakita niya ito. Isang lumang maletang balat. Malaki ito. Kulay kayong nani, may kalawang ang kandado at tila matagal nang nakatago roon. Hindi ito mukhang basura. Hindi rin ito mukhang basta naiwan lang. May bigat ito sa itsura pa lang na parang may dala itong lihim na matagal nang gustong makawala. Ungol na Bantayok at dinilaan ng kamay ni Tavion.
Dito ka pala tumatahol araw-araw, sabi ni Tavion halos hindi makahinga. Lumuhod siya sa harap ng maleta. Hinawakan niya ang hawakan nitong malamig at makapal sa alikabok. Sa sandaling iyon, hindi niya alam kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi pa niya binubuksan pero pakiramdam niyang may bagay sa loob nito na konektado sa kanya. Sa labas, biglang umihip ng malakas na hangin. Kumalampag ang bintana. Napaatras si Tavion. "Tara na muna," bulong niya kay Bantayok. "Babalikan natin to." Pero bago siya tuluyang umalis, muli niyang tinignan ang maleta sa ilalim ng hagdan. Hindi niya alam na ang bagay na iyon ang unti-unting magbubukas ng nakaraan ng kanyang ama sa lihim ng pamilyang matagal nang nawala at sa buhay na akala niyang habang buhay nang nakabaon sa gutom, takot at pag-iisa. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Minsan, habang tahimik ang gabi at akala natin ay ordinaryong kwento lang ang pinapakinggan natin, may mga tagpong biglang tatama sa puso, lalo na kapag ang bida ay isang batang matagal nang iniwan ng mundo pero hindi pa rin sumusuko sa buhay. Kinabukasan matapos makita ni Tavion ang lumang maleta sa ilalim ng sirang hagdan, hindi siya mapakali. Kahit bumalik siya sa likod ng terminal, kahit humiga siya sa kariton niyang tinatakpan ng lumang trapal, kahit naririnig niya ang pamilyar na ingay ng mga jeep, tindera at batang nagtatakbuhan sa kalsada, ang isip niya ay naiwan pa rin sa abandonadong bahay ng mga Villarmino. Parang nakikita pa rin niya ang maletang kayumnangi, ang makapal na alikabok sa ibabaw, ang kinakalawang na kandado, at ang kakaibang bigat sa dibdib niya noong hinawakan niya ang malamig nitong hawakan. Hindi niya alam kung bakit, pero pakiramdam niyang hindi yun basta lumang gamit. May tinatago iyon. At mas kinakatakutan niya ang tanong na unti-unting nabubuo sa isip niya. Paano kung ang laman ng maletang iyon ay may kinalaman sa ama niyang si Dario? "Hindi ka mapakali, bata," sabi ni Mang Uldarico nang makita siyang nakaupo sa gilid ng terminal habang hindi ginagalaw ang hawak na pandesal na bigay ni Micaela. Napalingon si Tavion. Nasa tabi niya si Bantayok, nakadapa pero mulat ang mga mata, parang pati aso ay hindi rin matahimik. "Wala po," sagot ni Tavion. Umupo si Mang Uldarico sa tabi niya. Ibinaba ang sakong puno ng bote at tinitigan siya sa gilid ng mata. Kapag ang batang gutom ay hindi kumakain, ibig sabihin may mas mabigat pa sa gutom ang iniisip niya. Napayuko si Tavion. Matagal siyang hindi nagsalita, pero si Mang Uldarico hindi siya minadali. Tahimik lang itong tumingin sa kalsada habang ang mga tao ay nagmamadaling dumaan na parang walang batang natutulog gabi-gabi sa likod ng terminal. Sa huli, bumulong si Tavion. "Mang Uldarico, totoo po ba yung tungkol sa lumong bahay sa Mayriles?" Bahagyang nanigas ang mukha ng matanda. "Aling bahay?" "Yung bahay po ng Villarmino." Sandaling tumahimik si Mang Uldarico. Pagkatapos, dahan-dahan siyang napatingin sa bata. "Bakit mo tinatanong?" "Kasi po," nahawak si Tavion sa ulo ni Bantayok, "doon po tumatakbo si Bantayok araw-araw. May nakita po kaming maleta sa loob, nasa ilalim ng hagdan." Sa sinabi niyang iyon, parang nawala ang antok sa mga mata ni Tavion. Hindi siya sumigaw, hindi rin siya nagulat ng halata, pero nakita ni Tavion ang pag-igting ng panga nito. "Hindi mo binuksan?" Umiling si Tavion. "Hindi po, natakot po ako." "Magaling," mahina nitong sabi. "Bakit po?" Huminga ng malalim si Mang Uldarico. "Kasi may mga bagay, Tavion, na kapag binuksan mo, hindi lang laman ang lalabas, pati nakaraan." Napatingin ang bata sa kanya. "Dati kong kilala ang ilan sa mga nagtatrabaho sa bahay na iyon. Mayamang pamilya ang Villarmino, oo, pero hindi sila katulad ng ibang mayaman dito sa San Benicio. Mabait sila sa mga tauhan, nagpapautang sila sa magsasaka ng walang tubo, nagpapagamot sila ng trabahador kahit hindi ka mag-anak. Kaya lang, isang taon, bigla silang nawala. Sabi ng ilan, aksidente. Sabi ng iba, tumakas. Sabi naman ng matatanda sa palengke, may nagtaksil sa kanila." "May nagtaksil?" Tumanggo si Mang Uldarico.
At mula noon, may mga taong ayaw ng pag-usapan ng pangalan nila. Hindi na nakapagsalita si Tavion, mas lalong bumigat ang dibdib niya. Buong araw, sinubukan niyang umiwas sa pag-iisip tungkol sa maleta. Tinulungan niya si Aling Shunida maghugas ng mangkok. Namulot siya ng plastik na bote sa gilid ng palengke. Pinakain niya si Bantayok ng kaunting tirang isda mula sa basurahan ng karinderya. Pero kahit anong gawin niya, tuming didilat siya, nakikita niya pa rin ang lumang maleta. Nang dumaan si Micaela sa terminal ng hapon, napansin nitong tahimik siya. "Oh," sabi ng batang babae habang inilalapag ang maliit na supot ng pandesal sa tabi niya. "Bakit parang mas malungkot ka ngayon kaysa kahapon?" Napangiting mahina si Tavion. "May sukatan pala yon?" "Meron. Kapag hindi ka na nangaasar pabalik, malala na." Umupo si Micaela sa kabilang dulo ng bench. Hindi siya dapat nagtatagal doon dahil pinagagalitan siya ng sundo kapag nakikitang nakikipag-usap sa palaboy. Pero minsan, sinasadya niyang maiwan ng ilang minuto. "May problema ka ba?" tanong niya. Tumingin si Tavion sa kanya. Gusto sana niyang ikwento ang maleta pero hindi niya alam kung bakit pinigilan niya ang sarili. Hindi dahil wala siyang tiwala kay Micaela, kundi dahil natatakot siyang kapag mas maraming nakakaalam, mas marami ring madadamay. "Wala," sagot niya. Hindi naniwala si Micaela pero hindi na siya pinilit. "Kung may problema ka," sabi niya habang tumatayo, "pwede kang magsabi. Hindi naman porket may bahay ako, hindi na ako marunong makinig." Pag-alis niya, napatingin si Tavion kay Bantayok. "Narinig mo yon? May kaibigan daw tayong may bahay." Bahagyang kumawag ang buntot ni Bantayok. Pero bago pa man sumapit ang gabi, may nangyaring lalong nagpabigat sa araw ni Tavion. Sa gitna ng terminal, may biglang sumigaw, "Wallet ko! Nawawala wallet ko!" Isang lalaking pasahero ang nagkakalkal ng bag habang nagtitipo ng mga tao sa paligid niya. Nakasuot ito ng polo at halatang nagmamadali. "Kanina nandito lang, may kumuha." Agad na nagbulbulang ang mga tao. "Maraming batang palaboy dito. Baka yung batang laging nandyan, yung may aso?" Nanlamig ang katawan ni Tavion. Bago pa siya makaalis, nakita niyang nakaturo na si Jomar, isa sa tanod ni Kapitan Brando. Yan ang bantayan ninyo. Kanina pang palakad-lakad dyan." "Hindi po ako." Pero hindi siya pinakinggan. Mabilis na lumapit sina Jomar, Rodelio at Pakitong. Nasa likod nila si Kapitan Brando. Halatang natutuwa na may rason na namang ipahiya siya. "Oh, Tavion, ano na naman ang dinukot mo ngayon?" "Wala pong akong kinuha." Lahat ng magnanakaw yan ang sinasabi. Tumahol si Bantayok nang lumapit si Pakitong, kaya itinaas ni Rodelio ang batuta. "Huwag mo patatahimikin yung aso mo kung ayaw mong unahin ko siya." "Huwag niyo po siyang saktan," sigaw ni Tavion. Sa gilid ng mga tao, nakita ni Tavion si Onsoy Tablante, ang batang siga na dati nang nangbato kay Bantayok. Nakapamulsa ito at palihim na nangungisi. Saglit na umangat ang damit nito at nakita ni Tavion ang dulo ng itim na wallet na nakasiksik sa bewang nito. Nanlaki ang mata ni Tavion. "Si Onsoy po," sabi niya. "Nasa kanya yung wallet." Agad na nagtaas ng kilay si Onsoy. "Sinungaling! Pinagbibintangan mo ako kasi nahuli ta." Lumapit si Kapitan Brando kay Tavion at hinawakan ito sa braso. "Tama na, dadalhin na kita sa barangay." Nagpumigla si Tavion. "Wala po akong kasalanan. Lahat kayo ganyan ng drama." Nang sandaling iyon, biglang kumagat si Bantayok sa laylayan ng pantalon ni Pakitong. Hindi madiin pero sapat para magulat ito. Nagkagulo ang mga tao. Nakawala si Tavion sa hawak ni Brando at tumakbo. "Hoy, hulihin niyo!" sigaw ng kapitan. Tumakbo si Tavion sa pagitan ng mga tindahan. Kasunod si Bantayok. Naririnig niya ang yabag ng mga tanod sa likod niya. Kumabog ang dibdib niya. Hindi niya alam kung saan pupunta. Kapag bumalik siya sa kariton, mahuhuli siya. Kapag diretso siya sa palengke, maraming tao. Kaya lumiko siya sa makipot na eskinita patungo sa lumang riles. Sa bawat hakbang, parang bumabalik ang takot na matagal na niyang dinadala. Ang takot na mapagbintangan. Ang takot na hindi paniwalaan. Ang takot na matulad sa ama niyang si Dario na hinusgahan ng bayan bago pa man nakapagpaliwanag. "Dito!" halos pabulhong niyang sabi kay Bantayok. Pumasok sila sa butas ng gate ng abandonadong bahay. Tahimik sa loob. Ang hangin ay amoy lumang kahoy at basa-basa na pader. Nagtago si Tavion sa likod ng malaking aparador sa sala habang humihingal.
Si Bantayok naman ay nakadapa sa tabi niya, nakataas ang tenga. Mula sa labas, narinig nila ang boses ni Jomar. "Dito ba dumaan?" "Hindi ko nakita," sagot ni Rodelio. "Pambihira, dahil lang sa batang yun napagod tayo." Pagkatapos, narinig nila ang mas mababang boses ni Kapitan Brando. "Hanapin niyo bukas, hindi makakalayo yan." Unti-unting nawala ang yabag ng mga paa. Pero bago pa makahinga ng maluwag si Tavion, may dumating na sasakyan sa labas ng bahay. Hindi ito tunog ng tricycle o jeep. Makinis ang andar nito, mabigat at halatang mamahalin. Simulip si Tavion sa siwang ng sirang bintana. Isang itim na sasakyan ang huminto sa labas ng gate. Bumaba mula rito si Kapitan Brando. Ngunit hindi siya kasama ng mga tanod. May kasama siyang matandang lalaking nakasuot ng mamahaling barong at may tungkod na pila ang hawakan. Hindi kilala ni Tavion ang lalaki, pero ramdam niyang hindi ito ordinaryong tao. "Don Severino," sabi ni Kapitan Brando, mas mababa ang boses kesa kanina. "Sigurado ba kayong dito pa rin nakatago ang mga dokumento?" "Don Severino Calianta." Kahit si Tavion na batang palaboy ay narinig na ang pangalang iyon. Siya ang negosyanteng may-ari ng ilang bodega, lupa at paupang bahay sa San Benicio. Marami ang yumuyuko sa kanya, marami rin ang takot. "Hindi ako nagbabayad sa iyo para magtanong, Brando," malamig na sagot ni Don Severino. 11 taon kong hinahanap ang natitirang papeles ng Bellarmino. Kung hindi natin makuha iyon bago gibain ng bahay, may posibilidad na lumabas ang katotohanan. Napahawak ni Tavion sa dibdib niya. Bellarmino, papeles, katotohanan. May batang palaboy na palaging nasa paligid, yung anak ni Dario. Natigilan si Don Severino. Kahit mula sa loob ng bahay, nakita ni Tavion ang pagbabago ng mukha ng matanda. "Anak ni Dario?" Ulit nito. "Opo, si Tavion. Pero wala namang alam yun, pulibre lang." Humigpit ang hawak ni Don Severino sa tungkod. "Huwag mong maliitin ang anak ng lalaking muntik nang sumira sa atin." Parang tumigil ang paghinga ni Tavion. Ang ama niya! Kilala ni Don Severino ang ama niya, at sa tono ng boses nito, hindi magnanakaw ang tingin nito kay Dario. "Kalaban! Gibain na natin ang bahay sa susunod na buwan. Gawin nating warehouse. Kapag nawasak na ito, wala nang makakahanap ng kahit ano." "Opo, ako na bahala sa permit. Siguraduhin mo. At yung bata, bantayan mo." Umalis ang dalawa makalipas ang ilang sandali, pero nanatiling nakaupo si Tavion sa sahig. Nanginginig ang mga kamay niya. Hindi niya alam kung dahil sa takot o dahil sa biglang pag-asa na gumising sa loob niya. Kung may hinahanap sina Don Severino sa bahay na iyon, baka ang maleta ang tinutukoy nila. At kung konektado yun sa ama niya, hindi na niya pwedeng takasan. Dahan-dahang tumayo si Tavion. Tinignan niya si Bantayok. "Alam mo ba ang laman noon?" Pabulong niyang tanong. Tumakbo si Bantayok sa ilalim ng sirang hagdan at muling tumahol sa maleta. Ngayon, hindi na umatras si Tavion. Lumapit siya, lumuhod sa harap ng maleta. Dinampot niya ang kalawangin na maliit na kutsilyong ibinigay noon ni Mang Olderico para panghiwa ng tali sa mga bote at sako. "Kung may masama man dito," bulong niya, "sana kayanin ko." Isiniksik niya ang dulo ng kutsilyo sa gilid ng kandado. Mahirap buksan. Ilang beses siyang nadulas, nagkasugat ang daliri niya at pumatak ang kaunting dugo sa maalikabok na balat ng maleta. Pero hindi siya tumigil. Sa wakas, kumalansing ang kandado. Nabuksan ito. Ilang segundo siyang hindi gumalaw. Parang natatakot siyang baka pagsilip niya may lumabas na sagot na hindi niya kayang harapin. Pero tumahol niyang mahina si Bantayok. Parang hinihikayat siya. Dahan-dahan niyang itinaas ang takip. Nanlaki ang mga mata ni Tavion. Sa loob ng maleta ay nakasalansan ang makakapal na bungkos ng lumang perang papel. May mga supot na tela na mabigat at nang buksan niya ang isa, kumislap ang maliliit na piraso ng ginto. May mga alahas na nakabalot sa panyo, kwintas, singsing, hikaw. Lahat kumikinang kahit na balot na ng panahon. Sa gilid, may isang lumang sobre na nakatali ng pulang sinulid. Nangingingig ang kamay ni Tavion nang kunin niya ito. Sa harap ng sobre, nakasulat ang pangalang Dario M. Alconera. Parang may humampas sa dibdib ni Tavion. "Tatay!" Mahina niyang nasambit.
Hindi niya agad binuksan ang sobre. Sa halip, isinara niya ang maleta at pilit itong hinatak palabas sa ilalim ng hagdan. Mabigat ito. Sobrang bigat para sa katawan niyang sanay sa gutom, pero dahil sa takot na bumalik sina Brando at Don Severino, pinilit niya. Kinagabihan, palihim niyang dinala ang maleta sa likod ng terminal sa tulong ni Mang Ulderico, na halos hindi makapaniwala sa nakita. Diyos ko! Bulong ng matanda ng masilip ang laman. Tavyon! Hindi ito simpleng pera! Anong gagawin natin? Tanong ng bata. Hindi agad sumagot si Mang Ulderico. Tinawag nila si Aling Sionida at nang makita nito ang sobre na may pangalan ni Dario, naupo ito sa tabi ng kariton. Anak, nanginginig ang boses nitong sabi, huwag na huwag mong ipagsasabi ito kahit kanino. Bakit nasa maleta ang pangalan ni tatay? Bakit kilala siya ni Don Severino? Bakit parang lahat sila may tinatagong hindi ko alam? Binuksan ni Aling Sionida ang sobre sa ilalim ng ilaw ng kanyang maliit na lampara. May liham sa loob. Luma na ang papel, pero nababasa pa rin ang mga salita. Binasa ni Mang Ulderico ng mahina ang unang bahagi. Kung sakaling may makahanap nito, alamin ninyo na si Dario Alconera ay hindi magnanakaw. Siya ang huling pinagkakatiwalaan namin bago kami tuluyang mawala. Napahikbik si Tavyon. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, may narinig siyang salitang matagal na niyang ipinagdarasal. Hindi magnanakaw ang kanyang ama. At habang nakaupo siya sa likod ng terminal, katabi si Bantayok, hawak ang liham na maaaring magpabago sa buong buhay niya. Hindi niya alam na ang nadiskubre nilang iyon ay simula pa lamang ng mas malalim na katotohanan na matagal nang pinilit ililibing ng pinakamakapangyarihang tao sa San Benicio. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Minsan, ang pinakamabibigat na lihim ay hindi agad sumasabog sa isang araw. Unti-unti itong bumubukas, parang sugat na matagal nang tinakpan, at sa bawat piraso ng katotohanang na lumalabas, may kasamang sakit, takot, at pag-asang hindi na kayang pigilan. Nang gabing iyon, habang hawak ni Tavyon ang lumang hiham na nagpapatunay na hindi magnanakaw ang kanyang ama, hindi siya agad makapagsalita. Ang maliit na ilaw mula sa lampara ni Aling Sionida ay nanginginig sa hangin, kaya't pati ang mga anino nila sa likod ng lumang terminal ay tila gumagalaw. Tahimik si Mang Ulderico. Tahimik din si Aling Sionida. Kahit si Bantayok, na madalas tumatahol kapag may estrangherong dumarating, ay nakadapa lang sa tabi ni Tavyon. Parang alam nitong hindi ordinaryong gabi ang nangyayari. Paulit-ulit niyang binasa ang unang pangungusap sa liham. Si Dario Alconera ay hindi magnanakaw. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa o mas lalong malungkot. Sa loob ng maraming taon, kinain niya ang lahat ng pangungutya ng tao. Narinig niya ang salitang anak ng magnanakaw sa palengke, sa terminal, sa eskwelahan noon bago siya huminto, maging sa ilang batang hindi naman siya kilala ng lubusan. Ilang beses niyang pinilit paniwalaan ang sariling alaala niya sa ama. Ang amang marunong magluto ng simpleng lugaw kapag may sakit siya. Ang amang pinapasan niya sa balikat tuwing baha. Ang amang hindi makatulog hanggang hindi muna siya nakangiti. Pero sa isang pirasong papel ay parang bumalik na bahagi ng pagkatao niya. Kung hindi magnanakaw ang tatay ko, nanginginig ang boses niyang sabi, bakit niya ako iniwan? Walang nakasagot agad. Napabuntong hininga si Aling Sionida. Anak, hindi lahat ng umaalis ay nang iiwan dahil gusto nila. Minsan may mga taong nawawala dahil may inilalayo silang panganib. Pero bata ako noon, sagot ni Tavyon. Hindi ko alam kung saan pupunta. Hindi ko alam kung sino ang paniniwalaan. Kung buhay pa siya, bakit hindi siya bumalik? Hinawakan ni Mang Ulderico ang liham at maingat na tinupi.
Kaya kailangan nating malaman ang buong katotohanan. Pero hindi natin ito pwedeng gawin ng tayo-tayo lang. Malaki ang kalaban mo, Tavion. Kung totoo ang narinig mo tungkol kay Don Severino at Kapitan Brando, hindi sapat ang tapang. Kailangan natin ng taong marunong sa batas. Batas? Tanong ni Tavion. Tumanggo si Aling Sionida. May kilala ko. Matagal ko nang hindi nakakausap. Pero kung may taong hindi matatakot sa mayayaman, siya iyon. Kinabukasan, hindi nila ginamit ang kahit isang sentimo sa perang nasa maleta. Itinago muna ito sa ilalim ng sahig ng maliit na kusina ni Aling Sionida doon sa bahagi ng kariton niyang may lumang kahoy na takip. Si Mang Oldarico ang gumawa ng patibong na takip para kung may magsubok magbukas, agad nilang malalaman. Hindi mapakali si Tavion habang nakatingin sa itinagong maleta. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, may yaman siyang nakikita pero hindi niya magamit kahit pambili ng tsinelas. Bakit hindi man lang sayo bumili ng pagkain? Tanong niya habang hawak ang tiyan. Tinitigan siya ni Mang Oldarico. Dahil kapag bigla kang bumili ng marami, magtatanong ang tao. At kapag nagtanong ang tao, may makakarinig na hindi dapat makarinig. Pero gutom si Bantayok. Bumaba ang tingin ni Aling Sionida sa aso. Ako na ang bahala sa kanya ngayong araw. Pero tandaan mo, Tavion, hindi lahat ng biyaya ay dapat agad gastusin. Minsan, kailangan munang protektahan. Tanghali nang sumakay sila sa lumang tricycle papunta sa bahay ni Attorney Celerina Mabunay. Hindi sanay si Tavion na sumakay ng hindi nakikipagtawaran o hindi nagpapasabit sa likod, kaya halos buong biyahe ay nakasiksik sa tabi ni Mang Oldarico, hawak ng mahigpit ang lumang sobre sa ilalim ng kanyang jacket. Si Bantayok naman ay nasa paanan niya, nakalabas ang dila pero alerto ang mga mata. Ang bahay ni Attorney Celerina ay nasa tahimik na bahagi ng San Benicio, malayo sa palengke at terminal. Hindi ito mansyon pero maaliwalas. May puno ng santol sa harap, may halaman sa paso, at may maliit na karatulang nakasulat, Celerina Mabunay, Attorney at Law. Nang pagbuksan sila ng isang babaeng nasa 50 taon, maayos ang buhok ngunit kita sa mata ang pagod, agad na napahinto si Tavion. Hindi niya alam kung bakit parang pamilyar ang tingin nito sa kanya. Aling Sionida? Tanong ng babae. Celerina. Mahina ngunit puno ng pag-asa ang sagot ng matanda. Saglit silang nagkatiginan at sa isang sandali, parang bumalik ang matagal ng panahon sa pagitan nilang dalawa. Pumasok kayo, sabi ni Attorney Celerina. Mukhang hindi ito simpleng pagbisita. Sa loob ng maliit na opisina, inilabas ni Tavion ang liham. Nakaupo siya sa gilid ng upuan. Marumi pa rin ang tuhod, sugatan ng daliri mula sa pagbukas ng maleta, at parang handang tumakbo anumang oras. Ngunit nang binasa ni Attorney Celerina ang pangalan ni Dario, nagbago ang mukha nito. Kilala niyo po ang tatay ko? Tanong ni Tavion. Dahan-dahang ibinaba ni Attorney ang papel. Oo. Napakapit si Tavion sa gilid ng upuan. Hindi siya magnanakaw at matagal ko nang alam yon. Bakit wala pong naniwala sa kanya? Doon nakita ni Tavion ang lungkot ng mukha ng abogado. Kasi minsan, Tavion, kapag ang kalaban mo ay may pera, koneksyon at kapangyarihan, kaya nilang gawing kasingalingan ng katotohanan. Ang ama mo ay dating katiwala ng pamilyang Velarmino. Siya ang pinagkakatiwalaan sa ilang dokumento, alahas at pera ng pamilya, lalo na nung nagsisimula ng makatanggap ng pagbabanta ang mga Velarmino. Pagbabanta? Tanong ni Mang Oldarico. Tumanggo si Attorney Celerina. May gustong kumuha ng lupa nila, may gustong kontrolin ang lumang hasyenda, ang bodega sa Pantalan, pati ni rin ilang negosyo na nakapangalan sa kanila. Nang mangyari ang aksidente sa pamilya, biglang nawala ang mga papeles. Pagkatapos nun, si Dario ang pinalabas na nagnakaw at tumakbo. Tatay ko po ang sinisi, pabulong sabi ni Tavion. Oo, pero bago siya nawala, may sinabi siya sa akin. Sabi niya may itinago siyang ebidensya. Hindi niya sinabi kung saan dahil natatakot siyang pati ako madamay. Kinuha ni Tavion ng isang maliit na supot mula sa bulsa niya. Nandoon ang ilang piraso ng lumang gintong nakita nila bilang patunay. Nang makita yon ni Attorney Celerina, napasandal ito sa upuan. Diyos ko, bulong niya. Totoo nga. Hindi nila dala ang buong maleta,
pero sapat na ang liham, ilang litrato at kaunting ginto para kumbinsihin ng abogado na may malaking dapat na iimbestigahan. Makinig kayong lahat. Seryosong sabi ni Attorney Celerina. Mula ngayon, walang gagalaw sa perang iyon, walang magbebenta ng ginto, walang magsusuot ng alahas. Kailangang maitala ito ng legal. Kailangan nating patunayan kung kanino ito pag-aari, bakit ito itinago, at kung sino ang nagtangkang magbaon sa katotohanan. Takot na tanong ni Tavion. Lumambot ang muka ni Attorney Celerina. Hindi ko ipapangako ang hindi ko pahawak, pero ipapangako ko sa iyo ito. Hahanapin natin ang katotohanan at hindi kita pababayaan. Sa sumunod na mga araw, hindi biglang naging marangya ang buhay ni Tavion. Hindi siya bumili ng mamahaling damit, hindi siya kumain sa restoran, hindi siya nagparada sa harap ng terminal para ipakita sa mga taong nang api sa kanya na may pera na siya. Sa halip, dinala siya ni Attorney Celerina sa maliit na kwarto sa likod ng bahay nito. "Dito ka muna," sabi nito. Napatayo si Tavion sa pintuan. May kama, totoong kama. May unan, may kumot, may maliit na aparador. Sa gilid, may mangkok para kay Bantayok. "Sakin po ito?" tanong niya. Habang inaayos natin ang lahat, oo. Hindi agad pumasok si Tavion. Parang natatakot siyang madumihan ang sahig. "Pwede po ba si Bantayok sa loob?" Tumingin si Attorney Celerina sa aso. Kung papayag siyang maligo. Parang naintindihan ni Bantayok ang sinabi dahil bahagya itong umatras. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming araw, natawa si Tavion. Kinabukasan, dinala nila si Bantayok kay Dr. Lisandro Pamisaran, isang veterinaryong tahimik magsalita at may salamin na laging dumulusot sa ilong. Nang sinuri nito ang aso, napansin ang matagal ng sugat sa tagiliran nito. "Matagal na ito," sabi ni Dr. Lisandro. "Hindi lang halata dahil matibay ang aso mo, pero kung napabayaan pa, pwede itong lumala." Napayuko si Tavion. "Wala po kasi akong pampagamot dati." Hindi siya sinisi ng doktor. Sa halip, tinapik nito ang balikat niya. Ang mahalaga, nandito na siya ngayon. Habang ginagamot si Bantayok, parang pinipigil ni Tavion ang luha. Sa isip niya, ilang beses kaya nagtitiis ang aso niya sa sakit habang siya mismo ay walang magawa? Ilang gabi kaya itong tahimik na nasasaktan habang binabantayan siya sa terminal? "Pasensya ka na," bulong niya sa aso. Dinilaan ni Bantayok ang kamay niya. Sa tulong ni Attorney Celerina, nakapasok din si Tavion sa isang paaralan sa ilalim ng special arrangement. Si Teacher Gavina, isang gurong may maamong muka ngunit matapang magsalita, ang unang tumanggap sa kanya ng walang panghuhusga. Hindi mahalaga kung ilang taon kang nawala sa klase. Ang mahalaga, bumalik ka. "Nakakahiya po," sagot ni Tavion. "Baka pagtawanan ako." Pagtawanan ka man nila, hindi ibig sabihin tama sila. Ang taong nagsisimula ulit ay hindi katawa-tawa. Matapang siya. Ngunit habang unti-unting naayos ang buhay ni Tavion, nagsisimula namang kumalat ang lason sa bayan. Isang umaga, habang bumibili si Aling Sionida ng bigas, narinig niya ang usapan ng dalawang babae. "Alam mo ba, yung batang palaboy raw biglang kinuha ni Attorney Celerina. Baka may perang nakuha. Anak daw ng mananakaw, di ba? Mana-mana lang siguro." May ilang araw din na may mga lalaking nakamotorsiklo na dumadaan sa tapat ng bahay ni Attorney Celerina. Hindi sila bumababa, pero halatang nagmamasid. Minsan, may nakita si Tavio na papel na nakasuksok sa gate. Nang kunin ni Attorney Celerina, ilang salita lang ang nakasulat. "Huwag ninyong buksan ang matagal ng tapos." Hindi natakot si Attorney Celerina sa harap ni Tavion, pero nang gabing iyon, nakita ng bata na doble ang kandadong inilagay nito sa pinto. Samantala, sa munisipyo,
Galit na galit si Kapitan Brando nang malaman niyang hindi na mahagiplan si Tavion sa terminal. May nagtatago sa batang iyon at kapag nalaman kong may kinalaman siya sa bahay ng Villarmino, hindi lang siya ang mawawala. Sa ibang bahagi naman ng bayan, nakatanggap si Don Severino ng balitang may abogadong nagsimulang magtanong tungkol sa lumang kaso ng Villarmino. Tahimik niyang ibinaba ang tasa ng kape. "Celerina Mabunay," sabi niya sa kanyang tauhang si Mauro Sikat. "Akala ko ba tumigil na ang babaeng iyan sa pakikialam?" "Ano pong gagawin natin, Don Severino?" Tumingin ang matanda sa bintana. "Alamin ninyo kung ano ang hawak nila at bantayan ninyo ang bata." Lumipas ang ilang linggo. Sa unang pagkakataon, natutong magsulat muli si Tavion ng maayos, natutong matulog sa kama, natutong kumain ng hindi nagmamadali na parang may aagaw, pero hindi nawawala ang bigat sa dibdib niya. Habang gumaganda ang buhay niya, mas lumalapit ang panganib. Isang hapon, habang tinutulungan niya si Attorney Celerina ayusin ang mga dokumentong nakuha mula sa maleta, may nahulog na lumang larawan mula sa isang ombre. Dinampot ito ni Tavion. Sa larawan, nakita niya si ama niyang si Dario, mas mata, nakangiti at nakatayo sa tabi ng isang matandang mag-asawa na halatang mayaman. Sa bisik ng babae ay may sanggol na nakabalot sa puting kumot. "Si tatay!" bulong ni Tavion. Lumapit si Attorney Celerina at tinitigan ang larawan. "Ang mag-asawang Villarmino," sabi nito. "Don Amadeo at Doña Felicidad." "Sino po yung sanggol?" Hindi agad sumagot ang abogado. Tinitigan ni Tavion ang mukha ng sanggol. May maliit itong nunal malapit sa kaliwang kilay, bigla niyang naalala ang isang mukha. Isang batang babae na araw-araw nagiiwan ng pandesal sa terminal. Isang batang may parehong maliit na marka malapit sa kilay. "Micaela?" Halos hindi niya marinig ang sarili niyang boses. Napatingin si Attorney Celerina sa kanya. "Kilala mo siya?" Tumanggo si Tavion, nanlalamig ang kamay. At sa sandaling iyon, naintindihan niyang ang maletang nakita ni Bantayok ay hindi lang pala maglilinis sa pangalan ng kanyang ama. Maaaring ito rin ang susi para mahanap ang isang tagapagmana na matagal nang itinago sa buong bayan. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Minsan, habang sinusundan natin ang buhay ng isang batang matagal nang tinawag na walang halaga, dun natin makikita na ang pinakamaliit na nilalang sa paningin ng mundo ang nagiging susi para mabuksan ang pinakamalaking katotohanan. Mula nang makita ni Tavion ang lumang larawan sa loob ng sobre, ang larawan ng kanyang ama na si Dario kasama ang mag-asawang Villarmino at ang sanggol na may maliit na nunal malapit sa kaliwang kilay, hindi na nawala sa isip niya si Micaela. Sa bawat pagpasok niya sa paaralan, sa bawat buklat niya ng bagong notebook na binili ni Attorney Celerina, sa bawat upo niya sa maliit na mesa sa bahay nito para mag-aral, bumabalik sa isip niya ang mukha ng batang babae na dating tahimik na nagiiwan ng pandesal sa terminal. Si Micaela na hindi siya pinandidirihan kahit amoy araw at alikabok siya noon. Si Micaela na laging nangmingiti ng kaunti bago umalis, na parang natatakot ding mahuli ng mundo na gumagawa siya ng kabutihan. "Sigurado ka ba sa marka?" tanong ni Attorney Celerina isang gabi, habang nakalatag sa mesa ang lumang larawan, liham ni Dario at ilang dokumentong nakuha mula sa maleta. Tahimik na tumanggo si Tavion. "Opo, may nunal siya rito." Itinuro niya ang bahaging malapit sa kanyang kaliwang kilay. "Minsan po, tinukso ko pa siya noon. Sabi ko parang tuldok ng lapis." "Anong sabi niya?" "Sabi niya, mas mabuti na raw yun kesa sa buhok kong parang hindi nakakita ng suklay." Napangiti si Attorney Celerina pero mabilis ding napalitan ng seryosong tingin ng mukha nito. Kung siya nga ang sanggol sa larawang ito, ibig sabihin hindi lang pangalan ng ama mo ang kailangang ipaglaban natin.
may batang kailangang maprotektahan. Napatingin si Tavyon kay Bantayok na nakahiga sa ilalim ng mesa. Gumaling na ang sugat ng aso matapos itong gamutin ni Dr. Lisandro, pero may bakas pa rin sa tagiliran nito. Para kay Tavyon, parang pareho silang may peklat. Si Bantayok sa katawan, siya naman sa loob. Hindi po ba delikado kay Micaela? Tanong niya. Delikado, kaya hindi tayo pwedeng padalos-dalos. Lumipas ang mga buwan na puno ng maingat na pagkilos. Hindi agad pinuntahan ni Atty. Celerina ang bahay ng mag-asawang Rufino at Belen Sandoval, ang kinilalang mga magulang ni Micaela. Hindi rin agad sinabi ni Tavyon kay Micaela ang hinala nila. Sa halip, unti-unting nag-ipon ng impormasyon ng abogado. Nagtanong siya sa lumang ospital ng bayan. Humingi siya ng kopya ng mga lumang record sa simbahan. Kinausap niya ang isang dating midwife na si Aling Petrona Dakwel na ngayon mahina na ang pandinig at nakatira sa gilid ng bukid. Samantala, nagpatuloy ang pag-angat ng buhay ni Tavyon. Hindi mabilis, hindi marangya, pero totoo. Sa umaga, pumapasok siya sa klase sa pangangalaga ni Teacher Gavina. Sa umpisa, may mga batang bumubulong pa rin kabang dumadaan siya. Siya yung dating palaboy. Yan yung anak daw ng magnanakaw. Bakit siya pinapasok dito? Nung una, nasasaktan pa rin siya. Pero sa bawat araw na hindi siya umaalis, sa bawat pagsusulit na pinipilit niyang sagutan kahit hirap siya sa pagbabasa, sa bawat pagkakataong pinipilit niyang manahimik kaysa makipag-away, unti-unti ring nagbago ang tingin ng ilan. May 3 batang naging kaklase at kaibigan niya. Si Kiro, tahimik na batang laging may dalang sirang lapis. Si Tamsi, maliit ngunit madaldalang batang babae na anak ng labandera. At si Luning, batang dating nagtitinda ng sampagita sa simbahan tuwing gabi. Silang dating lumalapit kay Tavyon sa reses, kaya alam nilang tulad nila, may mga bahagi rin ng buhay niya na hindi madaling ikwento. Akala ko dati suplado ka, sabi ni Tamse habang kumakain sila ng saging na saba sa likod ng classroom. Hindi ako suplado, hindi lang ako sanay kausapin. Ngayon? Ngayon, sanay na akong istorbohin nyo. Nagtawanan sila at sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, hindi pilit ang ngiti ni Tavyon. Hindi rin niya nakalimutan ang terminal. Tuwing Sabado kasama si Atty. Celerina at minsan si Teacher Gavina, pumabalik siya roon dalang mga tinapay, lumang damit, sabon at ilang gamit sa eskwela para sa mga batang tulad niya noon. Si Eling Sionida pa rin ang nagluluto ng lugaw, pero ngayon ay may dagdag ng itlog at konting manok dahil may maingat na tulong mula sa perang naitala na bilang bahagi ng ebidensyang hawak ng abogado. Hindi ka na dapat bumabalik dito. Minsang sabi ni Mang Uldarico habang pinagmamasdan si Tiviron na namimigay ng tsinela sa mga bata. Bakit po? Dahil may kama ka na, may pagkain ka na, may bagong buhay ka na. Tinignan ni Tivion ang mga batang nakapila. Ang ilan ay marumi ang damit, ang ilan ay walang tsinelas, ang ilan ay hawak ang kamay ng kapatid na mas bata pa sa kanila. Kung hindi po ako babalik, mahinang niyang sabi. Parang sinabi ko na rin sa kanila na nakalimutan ko kung paano ako nagsimula. Napangiti si Mang Uldarico pero halata sa mata nito ang pagpigil ng luha. Manang-mana ka sa nanay mo, sabi nito, at sa tatay mo rin. Sa pagbanggit sa ama, saglit na tumahimik si Tevyon. Masakit pa rin ang tanong kung nasaan si Dario, pero ngayon hindi na purong galit ang nararamdaman niya. May halong pangungulila, may halong pagnanais na maintindihan. Isang gabi, habang inaayos ni Atty. Celerina ang mga papel mula sa maleta, may nakita silang maliit na notebook na nakasingit sa ilalim ng lumang tela. Halos mabura na ang pangalan sa harap, pero nang buksan nila, nakilala agad ni Tevyon ang sulat. Sulat anilyo ni Dario. Hindi ito mahabang diary, pira-piraso ang laman, parang isinulat sa mga gabing nagmamadali o nagtatago. Ngunit sa bawat pahina, unti-unting lumitaw ang pusong matagal ng inilibing ng tsismis ng bayan. Binasa ni Atty. Celerina ang isa sa mga bahagi. Kung sakaling mabasa ito ni Tevyon balang araw, anak, patawarin mo ako. Mas pinili kong mawala sa buhay mo kaysa makita kang madamay. Hindi ako tumakbo dahil sa kasalanan.
Tumakbo ako dahil may mga taong handang pumatay kahit bata para lang hindi lumabas ang totoo. Nanigas si Tevyon sa kinauupuan. Anak, binasang patuloy ni Attorney Celerina at bahagyang naningigya ang boses nito. Kung buhay ka pa kapag nalaman mo ito, ibig sabihin tama ang ginawa kong ilihis ang panganib palayo sa'yo. Hindi ako mabuting ama sa mata ng mundo, pero minahal kita sa paraan na tanging takot na ama lang ang makakaintindi. Hindi na napigilan ni Tevyon ang luha niya. Matagal niyang kinimkim ang galit. Ilang gabi siyang natulog na iniisip kung bakit hindi siya binalikan. Ilang beses niyang inisi ang sarili, baka hindi siya sapat para piliin ang sariling ama. Pero sa mga salitang iyon, kahit hindi pa buo ang sagot, may bahagi ng puso niyang lumuwag. Buhay pa kaya siya? Tanong niya. Hindi agad sumagot si Attorney Celerina. Hindi ko alam, pero habang may ebidensya tayo, may dahilan tayong maghanap. Habang lumalalim ang investigasyon, mas nagiging mapanganib ang paligid. Isang hapon, pauwi si Tevyon mula sa klase kasama fina Kiro, Tamsi at Luning nang napansin niyang wala si Bantayok sa harap ng bahay ni Attorney Celerina. Karaniwan, sa oras na makita siya ng aso mula sa kanto, tatakbo na ito papunta sa kanya. Kumakawag ang buntot niya parang ilang taon silang hindi nagkita kahit umaga lang silang naghiwalay. Pero ng araw na iyon, tahimik ang gate. Bantayok? Tawag ni Tevyon. Walang sumagot. Pumasok siya sa bakuran. Wala sa ilalim ng santol. Wala sa tabi ng hagdan. Wala sa maliit na banig nito malapit sa kusina. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Attorney Celerina? Sigaw niya. Lumabas si abogado mula sa opisina. Bakit? Wala po si Bantayok. Naghanap sila sa buong paligid. Tinanong ang kapitbahay. Tinawag sa kalsada. Pati si Dr. Lisandro ay tinawagan kung baka may nagdala sa klinik. Ngunit walang nakakita. Hanggang sa makita ni Tamsi ang isang papel na nakasuksok sa lumang paso malapit sa gate. Nangingigyang hawak ni Tevyon ang kunin nito. Sa papel, may nakasulat, kung gusto mong makita ulit ang aso mo, dalhin mo ang mga dokumento ng Villarmino sa lumang bodega sa Pantalan. Mag-isa ka lang. Parang gumuho ang mundo ni Tevyon. Hindi! Mahigpit masabi ni Attorney Celerina nang mabasa ang sulat. Hindi ka pupunta. Pero si Bantayok po iyon, sigaw ni Tevyon nangingilid ang luha. Siya lang ang hindi nang iwan sa akin. Alam ko, pero iyon mismo ang dahilan kung bakit nila siya kinuha. Gusto nilang magpadalos-dalos ka. Hindi ko pwedeng pabalaan si Bantayok. Lumapit si Teacher Gavina na dumating matapos tawagan ni Kiro. Tevyon, makinig ka muna. Hindi ibig sabihin na hindi ka pupunta ng mag-isa ay pababayaan mo siya. Hahanap tayo ng paraan. Pero hindi mapakali si Tevyon. Sa isip niya, bumabalik ang araw na nakita niya si Bantayok na binabato ng mga bata sa palengke. Bumabalik ang mga gabing magkatabi silang natutulog sa ulan. Bumabalik ang lahat ng pagkakataong siya ang binantayan ng aso noong wala siyang ibang pamilya. Kung may mangyari sa kanya, hindi na niya natapos ang sinabi. Doon nagpasya si Attorney Celerina na humingi ng tulong sa pulis na matagal na niyang pinagkakatiwalaan. Si Lieutenant Imelda Caravantes, isang babaeng pulis na kilala sa bayan na hindi nabibili ng mga politiko. Dumating ito kinagabihan, nakasibilyan, kasama ang 2 tauhang tahimik lamang sa giid. Hindi tayo gagawa ng ingay, sabi ni Lieutenant Imelda habang tinitignan ng sulat. Kung tauhan ito ni Don Severino, kailangan nating mahuling ng buhay ang kahit isa. Kailangan natin ng aamin. Kukunin ko natin si Bantayok? Tanong ni Tevyon. Tumingin sa kanya ang pulis. Oo, pero susunod ka sa plano. Hindi ka lalapit hanggat hindi ko sinasabi. Kinagabihan, nagtungo sila sa lumang bodega sa Pantalan. Hindi mag-isa si Tevyon pero siya ang nakitang dumating sa harap, hawak ng isang peking sobre na inihanda ni Attorney Celerina. Nakatago sina Lieutenant Imelda at ang mga pulis sa dilim. Sa kabilang bahagi, nasa likod ng lumang truck sina Teacher Gavina at Dr. Lisandro, sakaling sugatan si Bantayok. Maalat ang hangin, madilim ang Pantalan. Tanging ilaw mula sa poste ang nagbibigay ng konting liwanag sa paligid. Dinala mo? Sigaw ng isang lalaking boses.
Lumabas mula sa loob ng bodega si Mauro Sikat, tauhan ni Don Severino, kasama ang dalawang lalaki. Hawak ng isa ang lubid na nakatali sa leeg ni Bantayok. Nang makita ni Tavio ng aso, halos tumakbo siya. Si Bantayok ay pagod, marumi at may sugat sa paa, pero nang makita siya, pilit nitong ikinawag ang buntok. "Bitawan niyo siya!" Naninginig ang boses ni Tavion. "Dokumento muna," sabi ni Mauro. Iniabot ni Tavio ng sobre pero bago ito tuluyang makuha ni Mauro, biglang sumigaw si Lieutenant Imelda. "Pulis! Ibaba ang armas!" Nagkagulo, tumakbo ang dalawang lalaki pero naharang sila ng mga pulis sa gilid. Si Mauro naman ay nagtangkang hilahin si Bantayok palayo, ngunit kumawala ang aso at tumakbo papunta kay Tavion. Yinakap siya ng bata ng mahigpit. "Akala ko mawawala ka na," iyak ni Tavion habang hinahablos ang ulo nito. Samantala, nahuli si Mauro matapos madapa sa basang sahig ng pantalan. Habang pinupusa siya ni Lieutenant Imelda, galit itong sumigaw. "Wala kayong mapapatunayan! Wala akong sasabihin!" Pero nang ipakita ni Attorney Celerina mula sa recorder ang malinaw na boses nitong humihingi ng dokumento kapalit ng aso, biglang nagbago ang mukha nito. Si Don Severino ang nag-utos, pati si Kapitan Brando. Matagal na nilang alam na may naiwan pang ebidensya sa bahay ng Villarmino. Sila ang nagpabintang kay Dario. Sila ang nagpalabas na magnanakaw siya. Tahimik ang lahat. Napahawakan si Tavion sa leeg ni Bantayok habang nakatingin kay Mauro. "Hindi magnanakaw ang tatay ko," sabi niya, mahina ngunit malinaw. Hindi sumagot si Mauro. Yumuko na lang ito. Sa gabing iyon, hindi pa tapos ang laban. Hindi pa nakakalong sina Don Severino at Kapitan Brando. Hindi pa rin nila alam kung nasaan si Dario. Hindi pa rin nila lubusang napapatunayan kung si Micaela nga ang tunay na tagapagmana. Pero sa unang pagkakataong, may taong mula sa kabilang panig na umamin. At habang yakap ni Tavion si Bantayok sa malamig na pantalan, alam niyang hindi na tulad noon ang buhay niya. Dati, tumatakbo siya dahil takot siyang mahuli. Ngayon, lalakad siya pasulong dahil oras na para habulin ang katotohanan. Bago tayo magpatuloy sa huling bahagi ng ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa pagtatapos ng kwentong ito, makikita natin na hindi lahat ng sugat ay naghihilom dahil nakalimutan na ang sakit. Minsan, naghihilom ito dahil sa wakas, may lakas ka ng harapin ng katotohanan at gawing liwanag ang dating dahilan ng iyong pagdurusa. Mula nang mahuli si Mauro Sikat sa lumang bodega sa Pantalan at aminin nitong sina Don Severino at Kapitan Brando ang nasa likod ng pagtatago ng ebidensya at pagtapabintang kay Dario, nagbago ang takbo ng buong San Benicio. Hindi na lamang bulong-bulungan ang kaso ng pamilyang Villarmino. Hindi na lang lihim na pinagtatakpan ng mayayaman sa mamahaling hapag. Nakarating na ito sa opisina ng piskal, sa korte, at sa mga mamamayang ilang taon ding nananahimik dahil sa takot. Sa unang pagdinig, nakaupo si Tavion sa likod ng korte, katabi si Attorney Celerina. Nasa paanan niya si Bantayok, tahimik ngunit alerto, may bagong tali sa leeg na binili ni Dr. Lisandro. Sa kabilang hanay, naroon sina Aling Sionida, Mang Uldarico, Teacher Gavina, Kiro, Tamsi, Luning at maging si Micaela, kasama ang umampong sa kanyang mag-asawang Rufino at Belen Sandoval. Hindi mapakali si Micaela. Simula nang malaman niya ang posibilidad na siya ang sanggol sa lumang larawan, maraming gabi siyang umiiyak. Hindi dahil ayaw niya kina Rufino at Belen, mahal niya ito bilang magulang, kung hindi dahil biglang nabuksan sa kanya ang tanong na matagal na palang nakabaon sa pagkatao niya. Sino talaga ako? Minsan niyang tinanong si Tavion habang nakaupo sila sa ilalim ng puno ng santol sa bahay ni Ate Celerina. Hindi agad nakasagot si Tavion noon. Sa halip, sinabi niya ang tanging natutunan niya sa sariling buhay. Hindi ka nababawasan dahil may nakaraan kang hindi mo alam. Siguro, nadadagdagan ka lang ng katotohanan. Sa loob ng korte, humarap si Mauro bilang testigo.
Nanginginig ang boses niya habang isinalaysay kung paano ginamit ni Don Severino ang pera at takot para patahimikin ang mga tao matapos ang aksidente ng pamilyang Villarmino. Ayon sa kanya, hindi simpleng aksidente ang nangyari, 11 taon na ang nakalipas. Pinakialaman ng preno ng sasakyang sinasakyan ng mag-asawang Don Amadeo at Doña Felicitas Villarmino. Ang layunin ay kunin ang mga dokumentong nagpapatunay ng tunay na pagmamay-ari ng mga lupang matagal nang gustong mapa sa kamay ni Don Severino. Ngunit hindi nila inaasahang na ilayo ni Dario ang ilang ebidensya at bahagi ng ari-arian bago mangyari ang lahat. Hindi rin nila alam na may sanggol na nailigtas sa gabing iyon, ang apo ng mag-asawang Villarmino. Si Dario Alconera ang sumira ng plano, sabi ni Mauro habang nakayuko. Kaya siya ang pinalabas naming magnanakaw. Si Kapitan Brando ang tumulong gumawa ng mga pekeng ulat. Si Don Severino ang nagbayad sa mga taong magsisinungaling. Sa sandaling iyon, napatingin ng maraming tao kay Tavion. Hindi na tulad noon ang tingin nila sa kanya. Wala na ang halong pangungutya. Wala na ang mabilis na paghusga. Ang nakikita nila ngayon ay isang batang pinasa ng kahihiyan ng kasalanang hindi naman ginawa ng kanyang ama. Si Kapitan Brando, na dating malakas ang boses sa terminal, ay nakaupo ngayon sa harap ng korte, pawisan at hindi makatingin ng diretsyo. Si Don Severino naman ay nanatiling matigas ang mukha, ngulit hindi maitago ng nanginginig niyang kamay ang takot habang sunod-sunod na inilalabas ni Ate Celerina ang ebidensya. Ang liham, ang lumang diary ni Dario, ang mga papeles ng Villarmino at ang record ng mga lupang iligal na nailipat sa pangalan ng mga kumpanyang kontrolado ni Don Severino. Your Honor, matatag na sabi ni Ate Celerina, ang kasong ito ay hindi lamang tungkol sa pera, ginto at ari-arian. Ito ay tungkol sa buhay na sisinira ng kasinungalingan. Isang ama ang ginawang kriminal, isang bata ang lumaki sa lansangan, isang tagapagmana ang itinago sa sariling pangalan, at isang buong bayan ang tinuruan na matakot sa taong may kapangyarihan. Tahimik ang korte. Sa mga sumunod na buwan, nagpatuloy ang paglilitis. Hindi naging madali. May mga testigong umatas dahil sa takot. May mga dokumentong biglang nawawala. May mga gabing may dumadaang hindi kilalang motorsiklo sa tapat ng bahay ni Ate Celerina. Ngunit hindi na nag-iisa si Tavion. Si Lieutenant Imelda Caravantes ay nagbigay ng opisyal na ulat tungkol sa pagdukot kay Bantayok at sa operasyon sa bodega. Si Dr. Lisandro ay nagpatunay sa pinsalang tinamo ng aso. Sina Teacher Gavina ay tumulong sa pag-aalaga kina Kiro, Tamsi at Luning tuwing kailangang sumama si Tavion sa korte. Si Aling Sionida ay araw-araw na nagdadala ng baong luga para sa mga naghihintay sa labas ng sala. Si Mang Uldarico naman, kahit hirap na sa paglalakad, ay palaging nandoon, hawak ang lumang sombrero, tahimik na parang bantay ng isang katotohanang matagal nang hinihintay lumabas. Sa wakas, dumating ang hatol. Napatunayang may sala si Don Severino sa kasong pandaraya, panunuhulan, pagtatago ng ebidensya at kaugnayan sa plano na nagdulot ng pagkamatay ng mag-asawang Villarmino. Si Kapitan Brando naman ay napatunayang tumanggap ng suhulan, gumawa ng pekeng ulat at tumulong sa pananakot sa mga testigo. Hindi man naibalik ang hatol ng buhay ng mga namatay at hindi rin ito nabura ang taon ng paghihirap ni Tavion, may isang bagay itong ibinalik na mas mahalaga sa bata kaysa ginto. Ang pangalan ng kanyang ama. Sa opisyal na desisyon, malinaw na nakasaad, Dario M. Alconera was falsely accused. Nang marinig iyon ni Tavion, napahawak siya sa gilid ng upuan. Hindi siya umiyak ng malakas. Wala siyang sigaw na inilabas. Tahimik lang na tumulo ang luha niya habang dinilaan ni Bantayok ang kanyang kamay. Anak, bulhong ni Aling Sionida sa likod niya. Malaya na ang pangalan ng tatay mo. Tumundod si Tavion, pero ang dibdib niya ay puno pa rin ng lungkot dahil kahit nalinis ang pangalan ni Dario, hindi pa rin niya ito kayakap. Sa kasabay ng hatol, nakumpirma din sa pamamagitan ng mga dokumento, testigo at legal na proseso na si Micaela ang tunay na tagapagmana ng pamilyang Villarmino. Ang mag-asawang Rufino at Belen ay umiyak sa takot noong una, iniisip na baka mawala sa kanila ang batang pinalaki nila. Pero hinawak ni Micaela ang kamay nila sa labas ng korte. Kayo pa rin po ang nanay at tatay ko, hindi mababago iyon. Lumapit si Attorney Celerina sa kanila.
Hindi kayo aalisin sa buhay niya. Ang kailangan lang natin ay ayusin ang legal na pangangalaga sa mana at sa pangalan niya. Dahil menor de edad pa si Micaela, itinalaga ng korte si Attorney Celerina bilang legal guardian ng ilang ari-arian hanggang dumating ang tamang edad ng bata. Ngunit hindi ito ginamit para sa luho. Sa halip, unang inayos ang mga utang ng mga pamilyang naapektuhan ng pandaraya ni Don Severino. Ang mga lupang kinuha sa magsasaka ay unti-unting ibinalik sa tama. Ang lumang bodega sa Pantalan ay ipinasara. At ang abandonadong bahay ng Villarmino, ang dating kinatakutan ni Tavion, ay hindi giniba. Doon nagkaroon ng bagong pangarap si Tavion. Isang hapon habang nakatayo siya sa harap ng bahay na minsang kinakalagyan ng maleta kasama si Attorney Celerina, sinabi niya ang matagal na niyang iniisip. Pwede po ba natin itong gawing bahay? Tumingin ang abogado sa kanya. Bahay? Para kanino? Tumingin si Tavion sa kalsada kung saan may ilang batang nakapaan na naglalaro sa alikabok. Naalala niya ang dating sarili. Ang batang natutulog sa kariton, ang batang kumakain ng tira, ang batang sinasabihang sagabal sa bayan. Para sa mga batang walang matutulugan, sagot niya. Para rin sa matatandang walang kasama, at sa mga asong kalye na tulad ni Bantayok noon. Matagal siyang tinitigan ni Attorney Celerina. Pagkatapos, ngumiti ito ng marahan. Ano ang ipapangalan mo? Lumuhod si Tavion at hinaplos ang ulo ni Bantayok. Tahanan ni Bantayok. At iyon nga ang nangyari. Lumipas ang isang taon, ang dating abandonadong bahay ay unti-unting inalos. Hindi ito naging magarang mansyon, hindi pininturahan para magmukhang palasyo. Nanatili itong simple, maliwanag at puno ng buhay. Ang dating sirang sala ay naging silid-aralan. Ang dating kusina ay naging lugar kung saan nagluluto si Aling Sionida ng mainit na lugaw at sopas. Ang lumang bakuran ay tinamnan ni Mang Uldarico ng gulay at papaya. Si Dr. Lisandro ay may maliit na sulok para gamutin ang mga asong napupulot sa kalsada. Si Teacher Gavina ay nagtuturo tuwing hapon sa mga batang hindi pa makapasok sa regular na paaralan. Sina Kiro, Tamsi at Luning ang unang tumira roon. Hindi na sila natutulog sa gilid ng simbahan o sa ilalim ng kariton. May kanya-kanya silang banig, gamit sa eskwela at plato sa hapag. Isang gabi, habang naghahain si Aling Sionida, napatingin si Tamsi kay Tavion. Kuya Tavion, dati ka rin bang natutulog sa labas? Tumigil si Tavion sa pagsasalin ng tubig. Oo, sagot niya. Natakot ka rin ba? Ngumiti siya ng malungkot. Araw-araw. Paano nawala? Tumingin si Tavion kay Bantayok na nakahiga sa may pintuan, binabantayan ng lahat. Hindi agad nawala, pero may dumating na mga taong hindi ako iniwan. Doon nagsimula. Sa kabila ng lahat ng pagbabagong iyon, may isang tanyong pa ring nakabaon sa puso ni Tavion. Nasaan si Dario? Sinubukan ni Lieutenant Imelda hanapin si Dario gamit ang lumang record, mga dating tirahan at mga pahayag ni Mauro. Matagal silang walang nakuha. Hanggang isang maulang umaga, may dumating na lalaki sa gate ng tahanan ni Bantayok. Payat ito, maputla, mahaba ang balbas, may tungkod sa kanang kamay at lumang bag sa balikat. Halatang pagod na parang ilang taon nang nilalakad ang daan na hindi niya kayang tapusin. Si Bantayok ang unang nakapansin. Tumayo ang aso, umungol ng mahina pero hindi agresibo. Lumapit si Tavion sa gate. May kailangan po ba kayo? Tanong niya. Tumingin ang lalaki sa kanya. Sa mga mata pa lang, nanigas na si Tavion. Hindi niya na kailangang marinig ang pangalan. Nakita niya yon sa lumong larawan, sa mga alaala niyang pilit niyang pinanghahawakan, sa hugis ng matang minsan niyang hinanap sa salamin. Tavion? Mahina ang boses ng lalaki. Anak? Parang tumigil ang mundo. Lumabas si Aling Sionida mula sa kusina. Nahulog sa kamay niya ang sandok. Si Mang Uldarico naman ay napahawak sa pader. Dario, bulbul ng matanda. Hindi gumalaw si Tavion. Hindi siya tumakbo. Hindi siya agad yumakap. Sa halip, tumitig siya sa lalaking matagal niyang iniyakan, hinanap, kinagalitan at pinangarapang makita. Bakit ngayon ka lang dumating? At doon bumigay ang boses ni Tavion. Bakit kung kailan kaya ko nang wala ka?
Napaiyak si Dario, hindi siya nagtangkang lumapit. Para bang alam niyang wala siyang karapatang basta humingi ng yakap. Wala akong sagot na makakabawi sa lahat. Akala ko kapag lumayo ako, maliligtas kita. Akala ko kapag sa akin nakatutok ang mga taong iyon, hindi nila kakaigalawin. Pero ang hindi ko alam, iniwan pala kitang mag-isa sa sakit. Alam mo bang natulog ako sa terminal? Nanginginig ang sagot ni Tavion. Alam mo bang tinawag nila akong anak ng magnanakaw? Alam mo bang may mga gabing wala akong kinain? Napayuko si Dario habang umiiyak. Alam ko na ngayon at habang buhay kong pagsisisihan. Lumapit si Aling Sionida kay Tavion at marahang hinawakan ng balikat niya. Anak, hindi mo kailangang magpatawad ngayon, pero hayaan mong marinig ang buong katotohanan. Hindi pa buo ang kapatawaran ni Tavion ng araw na iyon. Hindi rin madaling nawala ang galit. Sa mga sumunod na linggo, nanatili si Dario sa maliit na silid sa likod ng shelter. Mahina ang katawan niya, may sakit sa baga at halatang sinalanta ng maraming taong pagtatago. Hindi siya pinilit ni Tavion na tawaging tatay araw-araw. Hindi rin siya pinilit ni Dario na mahalin agad siya muli. Sa halip, nagsimula sila sa maliliit na bagay. Tinulungan ni Dario si Mang Uldarico sa Hardin. Nag-ayos siya ng sirang upuan. Gumawa siya ng kulungan para sa mga tuta. Minsan, iniiwan niya sa mesa ni Tavion ang dilutong lugaw katulad ng ginagawa niya noong bata pa ito. Isang gabi, nadatnan siya ni Tavion sa kusina. "Nilagyan mo ng luya," sabi ng bata. Napatingin si Dario. "Ayaw mo ba?" "Ganyan magluto si nanay." Natahimik si Dario. "Siya ang nagturo sa akin." Umupo si Tavion sa tapat niya. Matagal silang hindi nagsalita. Pagkatapos, dahan-dahang kumuha ng kutsara ang bata at kumain. Hindi iyon buong kapatawaran, pero simula iyon. Lumipas pa ang ilang taon, si Tavion ay lumaki ng mas matatag. Nagpatuloy siya sa pag-aaral, tinulungan ni Teacher Gavina sa mga aralin, at nangarap maging social worker balang araw para tulungan ng mga batang tulad niya noon. Si Micaela na ngayon ay tanggap na ang dalawang bahagi ng kanyang buhay, ang pagiging Villarmino at ang pagiging anak ni Rufino at Belen, ay naging parang kapatid ni Tavion. Madalas siyang pumunta sa tahanan ni Bantayok, hindi para magpakitang mayaman, kundi para magbasa ng kwento sa mga bata at tumulong sa legal fund ng shelter. Si Attorney Celerina ay nanatiling tagapangalaga at tagapayo. Si Lieutenant Imelda ay naging ninang ng ilang programa para sa mga batang nasa lansangan. Si Dr. Lysandro ay buwang-buwang bumibisita para sa libreng gamutan ng mga hayop. Si Aling Sionida, kahit mas mabagal na kumilos, ay hindi pa rin pumapayagan na iba ang magluto ng lugaw sa umaga. Si Mang Uldarico naman ay madalas matagpo ang natutulog sa ilalim ng santol, katabi ng mga batang nakikinig sa kanyang paulit-ulit na kwento tungkol sa batang minsang nakahanap ng maleta dahil sa asong hindi marunong sumuko. At si Bantayok? Matanda na siya. Maputi na ang balahibo sa paligid ng nguso. Hindi na siya kasing bilis tumakbo. Pero gabi-gabi, humihiga pa rin siya sa may pintuan ng shelter. Para bang binabantayan pa rin niya ang batang minsan niyang sinamahan sa ilalim ng ulan. Isang dapit hapon, nakaupo si Tavion sa harap ng dating bahay ng Villarmino. Ngayon ay puno ng tawanan ng mga bata. Sa tabi niya si Dario, hawak ang tabo para sa mga bagong dilig na halaman. Sa kabilang banda, si Micaela ay nagtuturo kina Kiro at Luning kung paano magbasa ng English. Si Tamsi naman ay abala sa pagpapakain sa mga tuta habang pinagagalitan ni Aling Sionida dahil natatapon ng kanin. Lumapit si Bantayok kay Tavion at dahan-dahang ipinatong ang ulo sa kanyang tuhod. Hinaplos ito ni Tavion. "Kung hindi dahil sa'yo bulungan, bulong niya sa aso. Baka hanggang ngayon, hindi ko alam kung sino talaga kami." Tumingin si Dario sa kanya. "Hindi lang maletang nahanap niya noon, anak." Napatingin si Tavion sa ama. "Hinukay niya pabalik ang pamilya natin." Tahimik na ngumiti si Tavion. Sa lugar kung saang minsang natakot siyang pumasok, ngayon ay may tahanang bukas para sa mga batang walang mapuntahan. Sa bahay na minsang pinagtaguan ng pera, ngayon ay pagkain, edukasyon at pag-asa ang laman. Sa pamilyang minsang winasak ng kasinungalingan, ngayon ay may pagkakataong magsimula muli. At sa dulo ng lahat,
Natutunan ni Tavion na ang tunay na yaman ay hindi lang ang perang nasa maleta o gintong kumislap sa dilim. Ang tunay na yaman ay ang pangalang naibalik, ang katotohanang ipinaglaban, ang mga taong piniling manatili at ang tahanang itinayo mula sa dating sugat ng isang batang minsang akala niya ay wala ng puwang sa mundo.